Straight to the point. So duha ni karon ka senaryo. In either way, bati kayo mahigalang image si Marcos ani in either way ha. Kung moingon ka nga si Marcos mao gyud mastermind ning tanan sa kawatan gyud. Aw. Impeachable gyud ni. Pero kanang mingon kag impeachable ba na? Yes, impeachable. Ang problema og ma-impeach ba dili sa lower house, kaalyado man yung mga congressmen. Diha na pong problema. Pero mga tao na gyud maoy manukot ani ron. Ikaduha, ibutang ka lang granting for the sake of argument. Nga wa gyud labot si Marcos. Ha? Wa gyud labot si Marcos. So ang kinawatay dili na sa iyang mga tao. Mo'y kinawatay. Sa to pa nagmatag-buntag si BBM. Nganong wa man siya mahibaw? At the very least di ay tanga si Marcos. Straight to the point. Gadanghag lang si Marcos, nagmatag-buntag. Ha? Mo namin ko, in either way, sa duha ka senaryo nga atong maanalisaron, duha naman ka senaryo ron, kay ang kawat na naman, at the doorstep sa Malacanang na. In fact, si Lacson, kanang speech si Lacson, yang ginipinsahan ng presidente, pero angko na karon nga na, naging kinawatay di ay. Ha? Di na ma kay kining admission ni Lacson, nag-speech si Lacson, mahigala nga, wa ko nilabot ng presidente, ang kuan ko no ani kinis pangandaman gyud kini si Adrian Belsamin. Pero admission kana nga nagikawat dahil nahitabo binilyon. O kana nga admission ang kawat na nagyud nakaabot na gyud sa Malacañang. Ha? Ug wa mahibaw sa BBM ana. Makaingon gadanghag des BBM wa gyud sa mahibaw. Straight to the point. Sa duha ra ni, nahibaw sa BBM or giilad si BBM sa iyang mga tao. Nga kining iyang mga tao, iyang mga tinudlo kana, iya kanang mga sinaligan. Straight to the point. Di man ka basta-basta matudlo ka karon og limang kanang cabinet secretary ka og wa gyud kay di ka sinaligan din ha. Labi na executive secretary bil sa amin. Usan ni mga higala sa mga ikaw pinakaduol sa presidente, executive secretary ka guday. Pero sa Belsamin, ingos Belsamin na wa man gyud koy labot anang kalakiha taon. Ha? So nabulabog na ni ron. Ha? Si former executive secretary Lucas Belsamin kagahapong adlaw November 18 ato na o kagahapong adlaw November 19 kay 20 na mataron. Pagkalunes man announce tanawang ang sunod-sunod nga events ha. Biyernes part 1 sa video ni Saldico. Sabado nigawas ang part 2, tandog sila. Domingo rally ang Iglesia ni Cristo. Lunes rally ang Iglesia ni Cristo mga kaigalan, tandog ang Malacañang. Og gi-announce may galang Claire Castro nga na-resign si Belsamin og si Pangandaman nga na-mention ni Saldico nang resign for delikadisa. Ingon si Belsamin, wa man taon ko mo resign. Kay parang Belsamin, willing siyang matubang ana oy. Unsa may pasabot? Nindot paminahon kuno hay delikadisa pero Pani karon, dapat mutingog na gyud. Si Belsamin isugod magtingog. Kinis Pangandaman may mutingog ni. Kaliman ka nga matod pang Belsamin mga kagilaan. Asa matod og makita ato tong video. Ato i-play tong video ng Belsamin. Suko nakuan taon Belsamin oy. Ngano man taon nga gipangutan na sa ni-resign day ka Belsamin sa wa man ko mo resign. Gitawgan man lang ko nga wa na kay labot, hawa na ka. Nya wa pa sa ka submit anang kuana. Unsa ba nga gi-announce naman nga wa na si Belsamin kay ni resign na. Kinahanglan gyud nga mutingog si Belsamin ani dugang pangtingog og si Pangandaman. Bay kinis Lacson isip Senate Blue Ribbon Committee Chairman day. Og tinuod si Lacson for Truth. Hamay mayo giimbitaron si Belsamin. Og si Pangandaman pasultion dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Kay apil man sila ini karong kinis Adrian Belsamin umangkon ining Lucas Belsamin, kinis Ulaybar o kinis Pangandaman be. Ato challenge na ni kuan Ping Lacson. Og tinuod si Ping Lacson mga higala nga for truth siya nga mogawas ang truth. Be imbitara ko na Lacson. Straight to the point. Para makasulti sila tagantog chance nga makasulti sila og naunsang itabua kay kung sila gyud kurakot nga ilan nang gikurakot ang kwarta na may pasangil sa Saldico. Sila na may giduot pod karon nga na anak for delikadisa maka-imbestigaran na sila. Straight to the point. O in fact, si Lacson ingon nga kinini ang naanak ko no mga higalay kuan. That's Belsamin, no? Kay kinis Belsamin good taon mga kaigalaan kung imong tan-aw na background ani judiciary ba nagikan. 1986 pa mga higala. Bright boy ni Belsamin, oy. Bright boy ni og Moral Foundation
presumably, gumikan kay na sa judiciary for more than 30 years. Judge siya. Gikan sa pagka-arte si judge, nahimong judge sa court, justice sa Court of Appeals, nahimong justice Supreme Court, o nahimong chief justice in Daikin. Ha? Inana ang iyang background. Nya karon pasangin lang na nimo kalit-kalit din ha korupsyon. Straight to the point. Unya tangtangon mga higala nga gitawgan lang siya, wa gani siya kapanghipos taon mga sukit ni paminaw. Limang ka nang naagi kapag ka Chief Justice Daikin. Unya pagkahuman, tanggalon lang ka mga higala sa way hustisya. Ang Chief Justice mahigala gitangtang, wa gi ka hustis sa hustisya kay wa gani makapanghipos in taon. Giin na gitawgan na sa pagka kuan niya, atong klarohon ha. Asa man tong interview ang Bersamin be, aron niya makwenta ni. Okay na ba to names be? Ato ko nung paminawon. Sige be, kini. Lucas Yang. Bersamin. Sige. You said you did not resign and that someone not from Malacanang called you on November 17 to say you had to go as ES. Sino po ang tumawag po sa inyo? I will not disclose who that person is because I respect him and he's a very close friend of mine, no? But he was trusted with that responsibility. Sabihin sa akin na I have to go. Yun lang. When something is delivered like that, a message, I do not hesitate because it's not my going to cause a problem with me dahil pleasure ni President ako. Opo. So, ang malinaw po ay galing po talaga sa palasyo, pero nautusan po itong kaibigan po ninyo na very close sa inyo na siya ang magsabi po sa inyo. Yes, yun ang understanding ko. Opo. Ito po bang inyong kaibigan, kahit hindi po natin pangalanan, ay someone close also to the President? Well, I presume that because the message was very clear that I had to go. Ako naman, hindi naman ako linta. So, tiga, I got the message and I had no problem believing na... Pwede po bang malaman, sir, kung ano po yung exact words? Paano po yung naging takbo ng inyo pong pag-uusap nitong kaibigan nyo po? Huwag na nating puntahan yan kasi that's a private conversation. Ano? I don't like to give that more mileage than necessary. What is important is the message was clearly relayed to me. What was your kanina. reaction while hearing those words po? Ano? Ano po ang inyong naging reaksyon? Wala. I was not even disappointed. I was expecting that to, at least, nakatanggap ko yung message. Hindi ako yung tao na I would like to stay longer when there is no more welcome mat. Nagkaroon na ho ba kayo ng pagkakataon man lang na makapag-usap po ni Pangulo about this? Magmula po nung kayo... Yes, of course, there was already an occasion na face-to-face. And I was, alam mo, relieved ako as if there was a heavy burden lifted from my chest. I was relieved kasi nakatatlong taon na ako mahigit dito sa trabaho na ito. Around 2 p.m., balikan ko lamang po yung mga una niyong nasabi. Around 2 p.m., the PCO announced you resigned out of delicadeza, sir. Pero sabi niyo nga po, hindi pa kayo nagsusumite ng anumang resignation letter noon. Yeah. Paano niyo po tinitignan yung hakbang na ito ng PCO? Wala naman. That's the job of the PCO na mag-announce. Baka mayroong instruction to announce. But I just would like na ituwid yung news na nag-resign ako out of delicadeza. Magandang pakinggan yun pero hindi naman yan ang nangyari. Okay? Kung out of delicadeza na nag-resign ako, di mayroon sanang sulat sila na lalabas. But they accepted nothing. They accepted not my resignation. Ang sulat na sinulat ko kay Presidente, pinirmahan ko lang ng towards the end of yesterday. Before I left the office to bring out my things. And that was the only time I wrote a letter. And in that letter, I did not even say I resigned.
I only said that I am submitting myself to the President's discretion, to the President's prerogative. Wala naman. Di naman issue sa akin yan. Sir, you said you did not resign and that someone not from Malacanang called you on November 17 to say you had to go as ES. Sino po ang tumawag po sa inyo? I will not disclose who that person is because Okay. So, muna to names, no? So, muna yung mahigala ang pamahayag ni Lucas Bersamin, ang Executive Secretary ni Presidente Bongbong Marcos, mga higala. Straight to the point. Kinsa ka ni tawag ni Bersamin? Ha? Di na lang niya isulti kung kinsa, pero bidang paita ka na bitawng nagtrabaho ka, nakas Malacanang, unya kinini ang lain po kayo dayo. Oy, kini bitawng pag-hire bitawg tao. Tinuray lang ka ng pag-hire bitaw. Dali ra ba ng pag-hire? Ang lisod mahigala ka ng pag-fire. Straight to the point. Ngano man medyo kon man kay dali ra man kung palitan na ay man ang apply trabaho. Imong dawaton ron, ikaw may nag-interview as manager karon nya unsa may imong kuan na o unsa may background, unsa may kinahanglan mi og reporter ana, dali ra pagdawat. Pero kanang pag-fire medyo nana man gud may mga relasyon nga ko nagkauba na mo ana. Og di lang gyud ingon dakog sa nganong imo mang i-fire. Mas labi pa mahigala og gi-fire na wa gyud gani ka panghipos. Sus Ginoo ko. Straight to the point. Enong daw ka kay kaduna ta kaila ka tong akong kwan kay namo ko employer kan ito gani inana sa gamay na ipakainana baga. Hindi na ka pasudlon. Medyo masakitan sa kagamay oy. Pero labi na inani mahigalang. Diba kagtawgan ka pagkabuntag unya pagkahapon gi-announce na dayon mahigalang nga wa na ni resign as Bersamin og sa pangandaman gidawat na ang ilang resignation. Usa dakong bakak na dakin? Ha? Usa ka bakak ka na kay wa man mo resign si Bersamin. So gimoy mo ano gistorya nagfabricate sila gistorya mga higala. Straight to the point. Kana pala na master man gyud kay ng mga tao, master gyud mo himog istorya ni mo tawhanag maohon. Ato lang ninyagi katawa makaigalan kay pati pagkabukinga magyud. Nya di man ni basta-basta mga higala ang nisulti kay more than 30 years kinis judiciary. Si Bersamin mga higala nagsugod ni 1986 kini. Na sud sa judiciary mga kaigalaan nagsugod ni mga higala sa ubos gayon. Trial court judge hangtod na promote mga higala gi tudlo isip justice mahigala sa Court of Appeals hangtod gitudlo nga Justice Supreme Court mahigala na himong Chief Justice mo na iyang kaagi. So og maghisgot tag moral foundation medyo makaingon ta mahigala nga presumably dunay moral foundation judge go ka. Justice ka god, Chief Justice ka god. Ya karon tanggalon na kasi inana nga pamaagi mga sukitig paminaw. Medyo dakong kakulian gyud na. Straight to the point. So, hamay maayos lakson karon og kining lakson og tinuod ning iya mangitag kamatuoran. Kay naa naman nalambigit naman ang nganron nga giingon ni Saldico og karon nga nang resign out of delikadisa quote unquote. Hamay maayo gimitaron ni lakson na sa Senate Blue Ribbon Committee hearing dekin. Straight to the point. Ha? Augustus Lacson mahigala og kamatuoran yon. Ha? Kay gusto makita mga matanaw kamatuoran ni ay speech si Lacson ha atong tan-awar ko ning speech selection mga kaigalan unya atong itandi sa video ng Saldico. Kini yang gipanghinganlan mahigala kay Permiro baya ang ilang narrative mingon nga daw ang gyud niya i-insert man dili tino ni Selson ay sito man ta anak nga naa man sa NEP nganong kinahanglan man nga naa man sa National Expenditure Program mahimo man ang himuon sa presidente dito. Tinuod bitaw mahimo na himuon sa presidente pero makitaan sa tanan. Pero gi-insert nimo nga pila na lang katawo nang naa. Medyo sekreto na dito napita. Karon misulti man Saldico gi-insert lagi 100 billion o di ebidensya. Karon di na sa kiskapon sa abitaw na insert dai gyud ay. Pero wa kadawat ang presidente na kadawat kada mga tawhana ay mga grabe ni mga tawhana kasi sa pangandaman o sila sa Bersamin. Nang kung tinuod ni nakadawat angay gyud sa silutan. Mo na angay ni patawag ni Lacson sa iyang Senate Blue Ribbon Committee niya, nga hearing. Straight to the point. Ang problema ini kumusulti ni ipatawag ni musultis tinuod hinuon dito nga. Tinuod bitaw kami gyud nagkuha na way labot presidente kana. Medyo man luwas-luwas mahigala sa BBM.
Pero bingon nga, na wa jud ko kay ang statement ka Bersamin, wala ba gyud ko ilabot ang inyong kawat niya, wa gyud ko ilabot. Nangabuking nga gining kalakiharon atong padayonon ha kining pag buhi may gala sa dito sa plenary nga nihatag og speech selection atong tan-awon mga kagalaan ninyang mapamahayag kay kung atong analisaron si Marcos ba mo ikawatan sabay mastermind or kung dili gani sa to pa nahitabo murag gibutang na to na tanga si Marcos wa gyud sa kasabot mahigala na murag mukoy gyud siya ba kinawatay na dili ang mahigala ang mga tawo sa Malacañang nya siya giwa makahibaw. Nganong wa man sa kay mingon po nang uban na po niya inosente ko sa BBM oy kinawatay na 100 billion ko ng kantidad mahigala anya ang kawat dito makailan sa 25% 25 billion lahi pa tong gimension mahigala ang Alcantara nga katuto ang 21 billion dili kuno to 21 billion 56 billion we are not talking of millions sir naghisgot tayo mahigala kawat kinawatay sa billion doon nagi mga billion ini kalakiharon. Asa man mamutoo, si Marcos mo'y kawatan o ang mga tao ni Marcos mo'y kawatan wa sa ilabot, giblind lang siya ni ining kalakiha. Straight to the point. Asa may mas bugat, mo na itong padayonon ha. Asa may, ato'y timbang, o si Marcos mo'y nangawat yun, siya mo'y mastermind. Pwede ba? Malagmit ba? Posible ba? Posible. Kay, mingo man nga, di mahimong mga kawat kag imuway mando sa taas, oy. Sakpan pa lang ka. Pwede. Pero pwede sa mingon nga, gigamit ang nga ni Marcos, ginimdrap siya. Wagi sa ilabot, ginimdrap siya. Nining mga tangan din ha. Kaluoy taong Marcos. Gigamit iyangan. Ha? Pwede sad.